So yun nga, akala namin application na mayroon. Yun pala, warm up pa lang. Kaya ito, kukwento ko sa inyo mga sumunod na nangyari. Panoorin ito. January 2020, dumating na ang araw ng pag-alis ng misis ko papuntang Canada. At ako, naiwan sa Maynila. Tuloy lang sa trabaho, tuloy sa pag-iipon at naghahanda para makasunod na kami ng anak ko. Pero simula nung umalis siya, bigla akong na-promote. Hindi sa opisina, kundi bilang full-time tatay at full-time nanay. Doon ko mas na-realize kung gaano kahirap pagsabayin ng trabaho at pagpapalaki ng anak. Pero aminado ako, mas magaan ang sitwasyon namin dahil nasa Pilipinas pa kami. Andiyan ang mga lolo, lola, mga kapatid, mga kamag-anak at kung minsan may kasambahay pang tumutulong. Hindi katulad sa Canada, na halos ang aasahan nyo lang ay ang isa't isa. Pero sa ibang kwento na yan, sa susunod na part na natin pag-uusapan yan. Habang nasa Canada ang misis ko at ako naman ay nasa Pilipinas, isang goal lang ang nasa isip namin, makapag-ipon para makasunod na kami agad. Akala namin ilan buwan na lang magkakasama na ulit kami. Pero habang abala kami naghahanda, may mga balita nang lumalabas tungkol sa isang bagong sakit. Nung una, parang ordinaryong ubo at trangkaso lang ang tingin ng karamihan. Pero ang hindi nila alam, na ang sakit na yon ang magpapabago sa buhay ng milyong-milyong tao. Kasama na ang pangarap naming pamilya na makapagsama agad sa Canada. Nagpatuloy lang ang buhay, araw, trabaho, gabi, video call. Araw-araw kami nagkakamustahan ng misis ko. Kinakwento niya kung paano siya unti-unting nag-a-adjust sa Canada. Ako naman, kinakwento ko kung paano namin kinakaya ng anak namin ang bawat araw sa Pilipinas. Hindi man kami magkasama, sinigurado namin hindi nawawala ang komunikasyon. Lumipas ang 3 buwan, tuloy lang pag-iipon, tuloy lang ang paghihintay. Hanggang sa isang araw dumating ang balitang matagal naming pinagdadasal. Approve na ang visa namin, sigaw ko. Hindi ko may paliwanag ang saya namin, pakiramdam namin ilang hakbang na lang, magkakasama na ulit kaming pamilya. Akala namin yon na ang simula ng bagong buhay namin sa Canada. Nag-resign na ako sa trabaho para makapag-focus sa paghahanda ng pag-alis namin. Isa-isa ko na rin binenta mga gamit na hindi ko na kailangan. Sigurado, di ko naman magagamit yung mga yun dun. Mga appliances, mga kasangkapan sa bahay, pati mga bagay na ilang taon din namin pinaghirapang ipundar. Habang unting-unting nababawasan ang laman ng bahay, mas lalo naming nararamdaman na malapit na talaga ang paglipad namin. Ready na ang lahat. Approve na ang visa, nakapag-resign na ako sa trabaho, at wala na din gamit na titira. Nakapagpainom na din sa tropa. Pero biglang dumami ang kaso ng sakit na nabanggit ko kanina. At iyon nga, COVID. Sunod-sunod na ang lockdown. Nagsara ang mga bansa. Nahinto ang mga biyahe ng eroplano at barko. Parang tumigil ang mundo. Pati yung tindahan sa tabi namin, ayaw akong pagbentahan. At dyan muna nagtatapos ang part 3. Abangan ang susunod. Paalam!